After 3 years. Hindi ko alam kung bakit mo inilihim sa akin ang tungkol dito. Hindi naman maliit na problema to, para itago mo sa akin, Charmaine. Yan ang dahilan kung bakit inilihim ko sa'yo. Alam kong hindi mo maiintindihan. Ikaw ang hindi makaintindi, Charmaine. Hindi ba't sinabi na ng doktor na magiging delikado na ang buhay mo, kung mabubuntis ka pang muli? Hindi alam ni Walter ang gagawin. Gusto niyang magalit ng gusto kay Charmaine, ngunit hindi niya magawa. Pero, hindi naman sinabi ng doktor na bawal na ako magbuntis, hindi ba? Kaya nagawa mong magsinungaling sa akin, na kunyari hindi ka pumapalya sa birth control shot mo. Napaupo si Charmaine sa gilid ng kama. Pinagmasdan niya ang asawang si Walter na nakasandal sa pader, at nakatingin lamang sa kanya at hinihintay ang kanyang sagot. Kita sa mukha nito ang frustration. I'm sorry, okay. Gusto ko lang talaga na bigyan ng kapatid si Flynn. Nag-iisang anak lang ako, kaya dama ko ang lungkot. Sorry kung nagdesisyon akong mag-isa. Natatakot lang ako na baka hindi ka pumayag. She started crying. Walter took a deep breath. Hinilamos ang kanyang palad sa mukha, saka mabilis tinawid ang pagitan nilang mag-asawa. Lumuhad siya sa harap nito, at hinawakan ang mga kamay ni Charmaine. Baby, gusto ko rin naman na magkaroon ng kapatid si Flynn. God knows, gusto ko ng marami. Pero naman, kung kaligtasan mo ang nakataya, kahit wala na, hindi ko kakayanin kung mayroon mangyayari sa iyong masama. Please don't say that, you need to live for them. At lalong lumakas ang iyak ni Charmaine. Muling huminga ng malalim si Walter. His wife is pregnant. Kaya dapat ay hindi niya bigyan ng sama ng loob. Naupo siya sa tabi nito, at nilingon paarap sa kanya, at ito ay niyakap. Tahan na. Okay, hindi na ako galit. Basta, regular check-up tayo, bawal kumain ng pagkain makakasama. Iinuman ang mga vitamins na ibibigay ng doktor. Walang matigas ang ulo, okay. Humigpit ang yakap ni Charmaine sa asawa. She nodded. Promise. Yehe. My sister na ako. Flynn is so happy. Or brother. We don't know yet, buddy. But dad. I want a baby sister. I want a girl. It's not you who will decide. Come here. Sumenyas pa si Walter, para lumapit sa kanya si Flynn. Kasalukuyan silang nasa hardin. Flynn sat on Walter's lap, who's sitting on the wooden chair. It's a girl or a boy? We need to love that person. Dahil magiging kapatid mo siya, Walter explained. Your dad is right, my love. And I am very confident that you'll love your sibling no matter what, Charmaine also explained. Flynn turned around to hug Walter. He leaned his head on Walter's shoulder, and looked at his mom. Yes, mommy, I'll be a good kuya. And he smiled. That's my buddy. Walter is so proud. Biglang hinawakan ni Walter ang tagiliran ni Flynn, kaya ito nakiliti. Nakita na lang ni Charmaine na naghahabulan na ang mag-ama. She is very emotional, dahil kahit sa ganitong kasimpleng pangyayari, ay naiiyak na siya. Alam niyang hindi magiging madali, ngunit kakayanin niya, alang-alang sa batang kanyang dinadala. Lumipas ang araw at buwan. Sinunod lamang nila ang sinabi ni Sarah, na asawa ng kanyang kaibigan, at obidi ni Charmaine na mag-bed rest siya. They also found out na it's still a boy. Mahina ang kapit nito, kahit pa nga iniinom naman nila ang mga sinabi ni Sarah. Hanggang isang araw, Walter, sigaw ni Charmaine. Patakbong tumungo si Walter sa banyo. Anong nang, hindi natuloy ni Walter ang sasabihin nang makita ang dugong tumutulo mula sa hita ni Charmaine. He froze for a minute. Walter, muling sigaw ni Charmaine, at doon nahimasmasan si Walter. Nakahubad pa ang asawa, kaya mabilis niya itong binuhat paupo sa kama, at mabilis siyang kumuha ng duster nito. Hindi na niya naisipan pang suotin ito ng panloob, dahil sa nakikita niyang hirap at daing nito. Muli niyang binuhat si Charmaine. Manang, sigaw ni Walter habang pababa ng hagdan. Manang, ang driver bilasan niyo. Paglabas ni Manang Essing mula sa kusina, at nakita niyang buhat ni Walter si Charmaine, ay walang sabi-sabi siyang lumabas at sinabihan ang driver. Paglabas pa lamang ng pinto, ay nakabukas na ang sasakyan, agad pinasok ni Walter si Charmaine, at siya rin ay mabilis na sumunod.
Manang, isunod niyo ang mga gamit ni Charmaine. At sinara na niya ang pinto ng sasakyan. Let's go, utos niya sa driver. Umarangkada na ang sasakyan. Hinawakan ni Walter ang mga kamay ni Charmaine. Baby, sandali na lang. Malapit na tayo. Panay ang daing ni Charmaine na nagpapakaba ng gusto kay Walter. Pinagpapawisan na rin ng malagkit si Charmaine. Walter dialed his phone. Hello Sarah, malapit na kami. Okay, sige. Salamat. He hung up the phone. Baby, Sarah is waiting for us na. Mahigpit lang ang pagkakahawak ni Charmaine sa kamay ni Walter. Sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Namimilipit siya sa sakit. Hindi na alam ni Walter kung paano aayuhan ang asawa. Wala siyang magawa kundi ang pagmasdan lang itong nahihirapan. Huminto na ang sasakyan. Mabilis bumaba ang driver, at pinagbuksan siya ng pinto ng sasakyan. Nakaabang na ang stretcher ng hospital. Agad-agad binuhat ni Walter si Charmaine, at hinaga sa stretcher. Mabilis naman itong pinasok ng mga nurse. Hawak pa rin ni Walter ang kamay ni Charmaine. Baby, nandito lang ako. Hindi ako aalis sa tabi mo. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa emergency room, at naghihintay na si Sarah. Anong nangyayari Sarah? 5 months pa lang ang tiyan ni Charmaine, manganganak na ba siya? Hindi pa Walter. Ako nang bahala. Hindi ka pwede sa loob, dito ka lang maghintay. Walter, mahinang tawag ni Charmaine. Yes baby. Nandito lang ako. Magiging okay din ang lahat. He kissed Charmaine. Unti-unting nawala sa paningin ni Walter ang asawa, at doon na tuluyang lumabas ang kanyang mga luha. Pinipilit niyang maging matapang sa harap ng asawa, upang mayroon itong makapitan ng lakas ng loob. Diyos ko, parang awa niyo na. Salitang lumabas sa kanyang mga labi. It took an hour bago lumabas si Sarah. Tumayo agad si Walter mula sa pagkakaupo nang makita ang paglabas nito. How is she? She is okay for now Walter. For now. Yes, for now. We need to talk. Talk Sarah, please. I need to know what's happening. Kailangan natin alisin ang bata sa kanyang sinapupunan. Kung hindi ay maaaring ikamete ni Charmaine. Nagkaroon siya ng aksidente noon, at ang kanyang utak ang napuruhan, at nagsanhi ng kanyang pagkakoma. Her brain doesn't work well. Our brain sends messages to our body through a network of nerves, which controls our muscles. Everything in our body works, because our brain tells it to. Pero nabuo si Flynn. Nagawang mag-survive ni Flynn at ni Charmaine. So, Charmaine didn't tell you. Tell me, what? She gave birth to Flynn. Then she died. It's just the doctors were able to successfully revive her. Pero this time, hindi na natin alam kung mare-revive pa siya. Kaya ang option lang natin is to take out the baby from her tummy, so she can survive, at ikaw lang ang pwedeng magdesisyon nun. Ngayon ko na ba kailangan magdesisyon? 3 weeks before her 6th month. Nanlulumong na paupo si Walter sa upuan na naroon, at muling tumulo ang kanyang mga luha. Hi baby, how are you feeling? Agad tumayo si Walter nang makita ang marahang pagmulat ni Charmaine. Narito pa rin sila sa hospital. Pwede na ba tayong umuwi? Charmaine asked him. Not yet baby. Bukas ay pwede na tayong umuwi. Kaya ngayon, ay magpahinga ka ng maayos. Inayos ni Walter ang kumot ng asawa. Ano ang sabi ni Sarah? Nahinto si Walter sa pag-aayos ng kumot ng asawa. Ano ba ang dapat niyang isagot sa tanong nito? Sa bahay na lang tayo mag-usap baby. Sa ngayon ay magpahinga ka muna. Parating na ang pagkain mo, nagpabili ako kay Manang Essing. Please Walter, I need to know now. Please, Charmaine started to cry again. Alam niyang hindi normal ang nangyari sa kanya. Okay, okay. Walter wiped Charmaine's tears, and kissed her just a tap. Sarah said, we need to take it out. Dahil, no, putol ni Charmaine. Baby let me explain, please naman makinig ka muna sa akin. Makinig ako sayo. Ikaw ba naririnig mo ang sinasabi mo? Anak mo to Walter. Okay lang sayo na mawala siya. Madali lang sayo ito. Walter stood up. Hinilamos niya ang mga kamay sa mukha at buhok. Hindi na niya mapigilan ang emosyon. Charmaine, sino ba nagsabi na okay lang? Sino ba nagsabi na madali ito para sa akin? God.
Charmaine, hindi lang ikaw ang nahihirapan dito. Wala akong dinasal sa itaas kundi ang maging maayos ang pamilya natin. Tingin mo ba kung may choice ako, ay kailangan kong pumili? Kailangan mong mabuhay, dahil nandyan si Flynn. May anak ka pang isa. Charmaine, tingin mo ba maiintindihan niya kung mawawala ka, at biglang darating ang kapatid niya? Mahihirapan akong e-explain yun sa kanya. At aalisin mo ang batang ito, dahil lang mahihirapan kang e-explain kay Flynn ang lahat. At gusto mo na hayaan lang kitang mamatay, ha Charmaine? Walter took a deep breath. Pipiliin kita, hindi dahil hindi ko mahal ang anak natin. Pipiliin kita, dahil kailangan kong gawin, para kay Flynn. Dahil mauulila si Flynn pag nawala ka Charmaine. I'd rather die just to be with you. Walter please. Kung tatanggalin niyo ito, habang buhay kong hindi matatanggap, Walter I love you. I love Flynn. And I love this little boy over here. At hinawakan ni Charmaine ang kanyang tummy. Napaupo si Walter sa maliit na sofa, at nakatungo lamang at patuloy na tumatangis, habang nakikinig kay Charmaine. Pwede kong ikamatay, pero may chance na pareho rin kaming mabuhay, hindi ba? What if we can both live, but we already took him out? Please Walter, bigyan natin siya ng chance na mabuhay. Give him a chance baby. I'm begging you. Humagulgol ng malakas si Charmaine, at tinakpan ang kanyang mukha ng dalawa niyang palad. Natatakot rin siya para sa kanyang buhay, ngunit nananaig ang kanyang pagmamahal sa mumunting bata, na nasa kanyang sinapupunan. Walter walked towards Charmaine. Naupo siyang muli sa gilid ng kama nito. We'll try. We will give him a chance. Marahang tinanggal ni Charmaine ang mga kamay sa kanyang mukha, at tinitigan si Walter. Patuloy pa rin siya sa kanyang paghikbi, at kitang-kita rin niya ang pagtong mata ni Walter. Nahahabag siya dito, dahil mukhang wala pang maayos ng tulog kakabantay sa kanya. I just want you to know, I love him too, and I'm sorry, if naisip kong tanggalin siya. Mabilis niyakap ni Charmaine si Walter. Mahigpit rin itong yamakap sa kanya, at doon ay humagulgol ng iyak na animoy isang bata. Nasasaktan si Charmaine, dahil alam niyang nahihirapan si Walter sa sitwasyon na ito. Daddy, ano yan? This is lang ka body. Hanggang ngayon ay naglilihi pa rin ang mami mo. What about this one daddy? Kasalukuyan silang nasa kusina, at hinihimay ni Kling Kling ang langka. This one is balot, turo pa ni Walter. That's egg, dad. It is, body. Dad, kailan lalabas ang baby brother ko? Soon, malapit na. Do you remember the name we gave him? Walter poked Flynn's nose. Felton. I still remember Dad. Very good. I know, you still remember. You're smarter than me. Sir, dalhin ko na po ito kay Ma'am Charmaine, ani ni Kling Kling. Sige Kling, pasabi na lang kay Charmaine na susunod na ako sa kwarto. Sasabayan ko lang ang batang makulit na ito sa pagkain. Sige po sir. Kahit maselan ang pagbubuntis ni Charmaine, ay gusto pa rin niya na hindi maramdaman ni Flynn ang kanilang pagkukulang. Kaya, madalas ay magkasabay kumain ang mag-ama, at pupunta lamang ang dalawa sa kanyang silid, kapag tapos na ang mga ito. Eat your vegetable Flynn. Nakikita kong iginigilid mo lang, Walter laughed. Umismid si Flynn. I'll eat that dad. Relax. They both laugh. Sir, humahanggos na takbo ni Kling Kling. Mabilis na patayo si Walter, at sinalubong ang kasambahay. Anong nangyari? He asked. Si Ma'am Charmaine. Hindi na hinintay pa ni Walter na tapusin ito ang sinasabi. Mabilis siyang tumakbo paakyat, upang tignan ang asawa. Sumunod sa kanya ang mga kasambahay. Nakita niyang nakasalampak ang asawa sa sahig, at wala ng malay. Mabilis niya itong binuhat, patungo sa sasakyan. Walter kami na ang bahala. Lumuhod si Walter kay Sarah, at hinawakan ang mga kamay nito. Nagmamakaawa ako sa'yo Sarah. Save them. Please. Itinayo ni Danny si Walter at sumenya sa asawang si Sarah, na pumasok na at siya na ang bahala sa kaibigan. Nalalayan pa ni Danny si Walter, upang maupo. Nanghihina ito na halos hindi makalakad. Walter. Sarah will do her best to save Charmaine and your son. Tumango lamang si Walter na parang hangin lang ang tinig ni Danny.
I can go inside, right? I wanna see them. Gusto ko makita ang mag-ina ko. You can, pero kaya mo ba? Walter, pag nasa loob ka ay kailangan mong tatagan ang loob mo. Kaya ko. Mabilis tumayo si Walter, at agad naman siyang inasistehan ng hospital staff, na suotan ng lab gown at hairnet. Nang mabihisan ay agad siyang tumungo sa delivery room. Mataman niyang tinitignan ng asawa na nakahiga, at may mga aparatos na nakalagay habang inooperahan ito. Nanginginig si Walter, dahil sa nakikitang walang malay ang asawa. Gusto niyang lapitan ito, ngunit parang may kung anong magnet ang nasa kanyang paa, at ayaw nito humakbang. Hanggang sa, pumalaho ng iyak ang batang kinuha sa tiyan ni Charmaine. Kitang-kita ni Walter ang maliit na bata na buhat ni Sarah. Nakatitig lamang si Walter dito, napakaliit nito na animoy 1.5 na bote ng soft drinks. Nagkagulo ang lahat. Kitang-kita ni Walter na nag-flatline ang heart rate monitor ni Charmaine. Hindi alam ni Walter kung sino ang pagmamasdan. Nakita na lamang niya na mabilis kinuha ng nurse ang buhat na bata ni Sarah, at binalutan ng mga telang naroon, at akmang ilalabas ng nurse sa delivery room. Saan mo dadalhin ang anak ko? Tanong ni Walter sa nurse. Sir, ilalagay po namin siya sa incubator. Premature siya dahil 6 months lang po. At mabilis itong lumabas. Muling binalik ni Walter ang tingin kay Charmaine. Nakita niya ang pag-revive ni Sarah dito ng paulit-ulit. Walang emosyon niyang pinagmasdan ang bawat galaw ng mga naroon. Ano nga ba ang emosyon na dapat niyang maramdaman ngayon? Nagiging malabo ang paningin niya, sa bawat galaw ng mga ito, unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nakita ni Walter ang pagtigil ni Sarah sa pag-revive kay Charmaine. Malungkot siya nitong nilingon at umiling. Time of death 5:10 p.m. Dahan-daang lumapit si Walter kay Charmaine. Naging mabagal ang lahat para sa kanya. Baby, let's go home. Felton is okay. Pwede na tayong umuwi. Tara na baby. Walter, I'm sorry. I did my best. Umiyak na paliwanag ni Sarah. No, Sarah, she is fine. Uuwi na kami. Akmang bubuhatin niya si Charmaine, ngunit pinigilan siya ng mga nurse na naroon. Ano ba? Bitawan niyo ako. Ina naman. Kukunin ko ang asawa ko. Uuwi na kami. Winaksi ni Walter ang mga kamay na nakahawak sa kanya. At muli niyang niyakap si Charmaine. Baby wag mo kaming iwan. Hindi ko kaya. Sabihin mo, anong nagawa ko para parusahan ako ng ganito? Sigaw ni Walter. Walang tigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sobrang sakit. Sa lahat ng pinagdaanan nila ni Charmaine, bakit sa ganito lang matatapos ang lahat? Anong kasalanan niya sa Diyos? Bakit ganito ang ginawa sa kanya? Kulang pa ba ang mga pinagdaanan niya noon? Muli siyang hinawakan ng mga nurse. Sabi ng bitawan niyo ako. Uuwi na kami. Hinihintay na siya ng mga anak namin. Uuwi na kami. Baby, please, gising ka na. Umuwi na tayo. Tonton, ang bagal mo naman maglakad. Heto na kuya, di ako bagal lakad. Ikaw lang bilis. Alam mo, nung 3 years old ako hindi na ako bulol. Ikaw, bulol ka pa rin, asar ni Flynn sa kapatid na si Felton. Daddy, si Kuya Flynn asar naman ako ulit. Okay, enough two of you. Flynn iyakin mo na naman ang kapatid mo. Sambungero, bulong pa nito kay Felton. Sumakay na si Flynn sa sasakyan, at kasunod naman nito si Felton. Si Walter ay dumiretso sa passenger seat. Dad, are we gonna buy flower? Felton asked Walter. Of course, it's her death anniversary. We always buy flowers every year. Flynn was the one who answered it, at parang inis kay Felton. Nakita pa niya ang ama na tinignan siya ng warning look, na tigilan na ang pang-aasar sa kapatid. Yes buds, we will. Driver drove the car in convoy. They went to flower shop and bought some flowers. Then, they went straight to cemetery. Parehong may hawak na bulaklak ang dalawang bata. Si Flynn na ngayon ay 9 years old, diretso siyang naglakad ng hindi man lang nililingon ng ama at kapatid. He remembers where she is interred. Flynn stopped when he saw the mausoleum. It's open. They always open it on her death anniversaries. Pumasok na si Flynn sa loob, at hindi na hinintay si Walter at Felton.
Nakita niya ang 2 bulaklak na naroon. Fresh pa ang mga ito. Inilapag niya ang bulaklak. I miss you every day. I wish you were here. I love you so much. Flynn said. Naramdaman niya ang pagpasok ng ama at kapatid. Nilagay lang ng kanyang bunsong kapatid ang bulaklak sa ibabaw ng puntod, at parang hindi alam kung sino ang nakahimlay doon. Of course, anong alam niya? He was just a baby when she passed away. Mommy, sigaw ni Felton. Napatingin si Walter at Flynn kay Felton, na ngayon ay nakatingin na sa labas. Kanina pa ba kayo? Lumabas lang kami sandali ni Daddy, at kinausap namin ang maintenance. Felton ran and hugged Charmaine. Lumakad din si Flynn at yamakap sa kanya. Charmaine kissed Flynn first to his cheek, and carried Felton and kissed him too. Pumasok na rin si Don Thomas. Yamakap ang kanyang mga apo sa kanya. Lolo, are you sad? Cause I am. I always missed Lola. Palagi Flynn. Walang araw na hindi ko naalala ang Lola Angela mo. Yamakap naman si Walter kay Charmaine at humulik sa labi. Sorry baby if hanggang ngayon, I prefer ko pa rin na sunduin si Daddy sa tuwing death anniversary ni Mommy. No need to say sorry baby. Naiintindihan ko. Muntik ka nang mawala sa akin noon, at halos hindi ko makaya. Ano pa kaya ang daddy mo? Mas mabuti na maramdaman niyang nariyan ka, tayo na pamilya niya. Lagi ko pa ring namimiss si Mommy. Sobrang saya pa niya nang makita si Felton. Pero, ilang araw lang ay bigla naman siyang inatake sa puso. Alam mo baby, nang araw na sabihin ni Sarah ang iyong time of death, hindi ko alam ang gagawin ko noon. Para akong mababaliw. Pero, lumaban ka para sa amin. Bago ako mawala ng malay sa loob ng silid natin ng araw na yon. Isa lang ang dinasal ko. Yun ay ang mabuhay si Felton kahit wag na ako. Ngunit, sa kaibuturan ng aking puso, gustong-gusto kong mabuhay dahil kailangan kong bumawi sa'yo. Gusto kitang makasama ng matagal, kasama ang 2 nating anak. I love you Charmaine. I love you Walter. Walter kissed Charmaine at tumagal ito. Get a room mom, dad. Sigaw ni Flynn at nagtakip naman ng mata si Felton, habang si Don Thomas ay patawa-tawa lang. Sa buhay ng tao, walang madaling daan patungo sa masayang buhay na pangarap natin. Maraming pagsubok, tinik at hirap ang ating madaraanan. Ngunit lagi natin tandaan, basta't mayroon tayong paninindigan, tiwala, lakas ng loob at pananampalataya. Kahit anong hamon pa ang sa atin ay ibigay. Makakaya natin ta.